Still, if you want something done, surrender it to Him. Give it to Him. Sapagkat siya itong nagsabi, sa pamamagitan na ng Biblia, siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Kaya kahit tayo humihinto, patuloy siya sa paggawa. Kahit tayo natutulog, patuloy siya sa paggawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam po natin pare-pareho ang halaga at pangangailangan natin ng pahinga. Lalo na para sa mga walang tigil halos sa paggawa, sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, gayon din sa mga may pananagutan, sa mga institusyon, pamayanan, pamilya, at individual na kanilang pinaglilingkuran. Bukod pa po dito, yung pagod na dulot ng stress, anxiety, fears, and sadness natin. Kaya napakagandang paanyaya itong binibigay ng Panginoon sa atin na narinig natin sa ating gospel reading, that we come to Him and He'll give us rest. Pero di po ba kayo nagtataka kung bakit sa dinami-dami naman ng pagmumula ng paanyaya na tayo makapamahinga ay kay Kristo pang talaga? I mean, kung ilalagay po natin sa konteksto ng Ebanghelyo, noong sinabi niya ito, si Kristo itong walang humpay sa paggawa. Si Kristo itong walang pahinga. Preaching, driving out demons, healing the sick, performing miracles. Bukod pa dito yung sama ng loob or stress na naibibigay sa kanya ng mga Pharisees, ng mga kontra sa kanya. At syempre, bukod pa dito yung pag-aalala niya sa napipintong kamatayan niya. Diba? Kung ilalagay po natin sa kontekstong ganon, siya pa talaga ang nag-aanyaya ng pahinga. Well, una, gaya po ng isang expression sa English na, if you want something done, ask a busy person. Kung meron daw po tayong gustong ipagawa, pagawa natin sa taong maraming ginagawa. Na sa unang dinig ay parang isang kabalintunaan, marami na nga ginagawa, bibigyan mo pa ng dagdag na gagawin, baka hindi na magawa ang iyong pinagagawa. Pero kung iisipin po natin, busy people tend to be more productive and organized. At kaya nga marami silang ginagawa ay dahil marami silang natatapos. Marami ang sa kanila nagtitiwala. Kaya mas malaki ang possibility na kapag ibinigay mo sa kanila, tinanggap nila, matatapos ang iyong pinapagawa. Kaysa naman, sa ibigay mo sa wala o wala halos ginagawa, sapagkat malaki ang posibilidad na kaya wala halos silang ginagawa ay dahil sila ay tamad, mas lalong hindi magagawa ang ating pinagagawa. And so kung i-relate natin ito sa ating Panginoon, na alam naman natin marami ring ginagawa magpasa hanggang ngayon, sapagkat dinidinig niya ang lahat ng mga panalangin ng mga taong tumatawag sa Kanya, bukod pa sa pagsubaybay niya sa ating lahat, sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, sa patuloy na pagtatatag ng Kanyang paghahari sa mundong ito. Still, if you want something done, surrender it to Him. Give it to Him. Sapagkat siya itong nagsabi, sa pamamagitan na ng Biblia, siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Kaya kahit tayo humihinto, patuloy siya sa paggawa. Kahit tayo natutulog, patuloy siya sa paggawa. Kaya gawin lamang natin all throughout the day ang magagawa natin at dapat natin gawin. But at the end of it, matulog tayo ng mahimbing and trust everything to Him. Trust Him that as we sleeps, He's still blessing us. He's still working for us.
Hindi yung matutulog na lamang tayo kung ano-ano pang iniisip natin. Ito pa yung dapat na ginawa ko, ito pa yung gagawin ko. Eh, hindi po tama yan. Hindi pagtitiwala yan. Magtiwala tayo na kahit natutulog tayo, pinagpapala niya tayo para mapahinga talaga tayo. Hindi mo naman din kasi kayang gawin ang lahat kahit pa ma-extend ang isang buong araw, sa araw-araw, hindi pa rin eh. At meron pa ring mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya again, gawin mo yung dapat at kaya mong gawin. Pero pagkatapos ng lahat, magdasal ka, isurrender mo ang lahat sa Panginoon at maniwala ka na kahit sa pagtulog mo gumagawa siya para muli mapahinga ka. Pero meron pang isang uri ng pahinga at ito ay kahit na tayo may ginagawa pa. Kasi kung mapapansin po ninyo yung pahingang iniaalok ng Panginoon sa atin dito, ang sabi niya sa atin ay, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob. Makasusumpong kayo ng kapahingan sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Hindi niyo po ba napansin ang sabi ay may papasanin pa rin tayo pero magaan na lang. Kasi nga kasama natin ang Panginoon. Pero it's not just that. Dito tayo matututo sa Panginoon sapagkat ang sabi nga po niya, matuto tayo sa Kanya. Kasi ang Panginoon, nakita po ninyo, kahit siya'y may ginagawa at walang humpay sa paggawa, hindi siya nabe-burn out. Masaya siya sa ginagawa niya, fulfilled siya. Napapagod siyempre ang katawan pero hindi ang kanyang kalooban kaya magpapahinga lang yan and then banat na naman, gawa na naman. At yun ang sinasabi kong pahinga kahit may ginagawa pa, yung masaya siya sa ginagawa niya dahil ginagawa niya ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, kasi ang tunay na pahinga ay hindi yung kawalan ng trabaho. Kasi kahit wala tayong ginagawang trabaho, kapag hindi naman panatag ang kalooban natin, in this case, sa sinasabi kong sermon, kung may kinaargabyadong tayong tao, kung may ginagawa tayong mali, paano tayo papahinga talaga, di ba? Kung inuusog naman tayo ng ating konsensya. Kung sa tingin natin, ah, balang araw ay sisingilin din tayo sa mga kasalanan natin, di ba? Ang tunay na pahinga ay hindi kawalan ng trabaho, kundi yung alam natin ginagawa natin ang kalooban ng Diyos tulad ni Kristo. Kasi isipin po ninyo, sabi natin kanina, isa sa mga tunay na pahinga ay yung makatulog tayo ng mahimbing kasi habang natutulog tayo, God is still working, God is still blessing us. Kumbaga kung ano yung ginawa natin sa isang buong araw, tinutuloy niya yung mga hindi natin kayang gawin, siya ang gumagawa para sa atin. Pero paano naman niya itutuloy yung mga ginagawa natin kung kabuktutan o kasalanan ang ginagawa natin? That won't happen. Manapa ang gagawin niya ay ang mga paraan na magising tayo sa ating kasalanan o mahuli tayo sa ating mga ginagawang kasalanan at hindi magbibigay sa atin ng kapahingahan yan. But doing God's will brings peace in our hearts. Kasi alam natin, dahil ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang pahinga na mayroon ng ating mahal na ina. Kahit na hirap siya sa kaniyang misyon bilang ina ni Jesus. Bukod pa dito yung mga hirap na naranasan niya, yung hirap ng kaloobang naranasan niya, dulot ng mga pangyayari na hindi naman niya inaasahan. Siyempre, isa na po siya sa pinakamatindi ay ang paghihirap at kamatayan ng anak niya sa mismong harapan niya. Eh, napapahinga siya. At the end of the day, nakakatulog siya ng mahimbing at napaglalabanan niya ano man ang mga pag-aalala niya. Dahil simula't simula pa, sinusunod niya ang kalooban ng Ama. Sigurado kung ang salita ng anghel na walang hindi mapangyayari ang Diyos ay laging umaalingaw-ngaw sa kaniyang kalooban. Ito po sana ang uri ng pahinga na ating hingin sa ating banal na pagdiriwang. Una yung pahinga na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung kahit na tayo ay natutulog o humihinto, nagpapatuloy para sa atin ng Diyos. Pero kaugnay nito,
yung pahinga na ginagawa natin lagi ang kalooban ng Diyos. Kaya talagang itutuloy niya ang ating mga ginagawa, ang ating mga hindi kaya, siya ang gagawa at hindi niya tayo pababayaan ano man ang mga maranasan nating problema. Makakaasa tayo kung lagi tayong sumusunod sa kalooban niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong may dinggin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maramdaman ang tunay na kapahingahan na sa iyo lamang nagmumula. Tulungan mo po akong makasunod sa kalooban mo at nang sa gayon ay mas lalo akong makasigurado na kahit natutulog at humihinto ako sa paggawa dahil ng pagod ko, ay hindi mo ko pinababayaan. Tinutuloy mo ang aking mga ginagawa, pinupunan mo ang aking mga pagkukulang. Sa panganib ako yung pinagsasanggalang. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ng ganitong uri ng kapahingahan. Kapahingahan hindi lang ng katawan, kundi ng kalooban. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Basta't sumunod tayo sa'yo. kay Ama, kay Jesus. Basta't sumunod tayo sa kanyang kalooban, makakaramdam tayo ng kapahingahan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.